Maaari kang yumaman sa loob lamang ng 7 araw. Alam kong parang imposible. Pero ang totoo, ang sikreto ng pagyaman ay hindi nakasalalay sa oras, sa mga diploma, o sa swerte. Nakasalalay ito sa kung paano mo programahan ang iyong isipan. Ang problema, simula pagkabata, tinuruan kang maniwala na kailangan mong magsikap ng husto, mag-aral ng mataas, o magsakripisyo para lang kumita ng pera. Pero paano kung sabihin kong ang pera ay hindi galing sa pisikal na pagod, kundi sa mental na dalas na iyong pinapanatili? Isipin mo ito, hindi ba kakaiba na ang iba ay nagtatrabaho ng 12 oras kada araw at nananatiling may utang, samantalang ang iba naman ay tila ba naakit ang kayamanan, halos walang kahirap-hirap? Matagal na panahon akong hindi nag-abalang tingnan ng mabuti ang aking mga resulta. Nagigising ako, nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, at sumusunod sa nakagawian, nang hindi namamalayan na taon-taon ay nasa iisang lugar lang ako. Napansin mo na ba na karamihan sa mga tao ay ginagawa ito? Patuloy silang nabubuhay na parang walang ibang pagpipilian, tinatanggap ang kung anumang dumating, nang hindi kailanman umuupo at nagtatanong, ano nga ba talaga ang aking natatamo sa paraan ng aking pag-isip at pagkilos ngayon? Napagtanto ko lang ito nang makitang lahat ng nasa paligid ko ay nasa parehong sitwasyon ko. Nakakahiyang aminin, pero nagiging refleksyon ka ng mga taong nakakasalamuha mo. Tanungin mo ang sarili mo, magkano ba ang kinikita ng iyong mga malalapit na kaibigan? Ano ang mga resulta nila sa buhay? Ang totoo, nang hindi mo namamalayan, may posibilidad kang magtungo sa parehong destinasyon nila. Ganito ako noon, iniisip kong normal lang ang kumita ng kaunti at mabuhay ng may utang. Ang pinakamarami kong nakuha sa isang taon ay $4,000 at sabay pa akong may $6,000 na utang. Parang nasa isang hukay na walang katapusan. Nagtatrabaho ako, pero parang habang mas nagsisikap ako, mas lumulubog pa ako. At ang totoo, noon, wala akong nakikitang ibang modelo sa paligid ko na makapagpapakita sa akin ng ibang landas. Nakaramdam ka na ba ng pagkakulong sa isang gulong na walang tigil sa pag-ikot, kung saan gaano man kabilis ang takbo mo, nasa isang lugar ka pa rin? Ganyan ang kalagayan ko noon. Sa sitwasyon kong iyon, may nagbigay sa akin ng isang libro na pinamagatang Think and Grow Rich. Halos wala akong naintindihan sa mga nakasulat, pero may isang bagay sa loob ko na nagsasabi na kailangan kong magpatuloy sa pagbabasa. Ang simpleng pagkilos na yon ng pagbubukas ng aking mga mata sa kung ano talaga ang aking natatamo ay nagpakita sa akin ng isang nakakagulat na bagay, paulit-ulit kong ginagawa, nang hindi namamalayan, ang parehong pamumuhay ng lahat ng nasa paligid ko. Ang mga utang, ang mga pagkadismaya, ang mga dahilan, ay pawang pare-pareho. Para bang isang malakas na pagkabigla ang gumising sa akin. Sa wakas ay naunawaan ko na kung patuloy akong mapapaligiran lamang ng mga taong may limitadong pamumuhay, hindi rin ako makakaangat sa mga limitasyon na iyon. At iyon marahil ang nangyayari sa iyo ngayon. Maaari kang mangarap ng mas magandang buhay, pero patuloy kang nabubuhay na napapaligiran ng mga taong naniniwalang normal lang ang kumita ng kaunti, na nakukontento sa mga utang, na nagtatrabaho lamang para mabayaran ang mga bayarin. Ang tanong ko ay, paano ka aasa ng isang pambihirang resulta kung ang buong kapaligiran mo ay puno ng karaniwan? Kapag sinimulan mong obserbahan ang iyong mga resulta, hindi mo na maitatago ang katotohanan. O tatanggapin mong mabuhay ng karaniwan, o magdedesisyon kang maghanap ng ibang mga huwaran. At hindi ito ang pagtanggi sa mga taong mahal mo, kundi ang pagpili ng may kamalayan kung sino ang magiging impluwensya sa iyong pangitain sa hinaharap. Iyon ang unang hakbang ng aking pagbabago. Kailangan kong aminin sa sarili ko na ang aking mga resulta ay masama at hindi ako masaya dito. Masakit ito dahil walang gustong harapin ang katotohanan. Pero dito mismo nagsisimula ang pagbabago. Kapag tinitingnan mo ang iyong buhay ng may katapatan at tinatanong mo ang sarili, ito na ba ang kaya kong maabot? Tinanong ko ang aking sarili at ang sagot ay nagulantang sa akin. Alam kong may kakayahan ako para sa higit pa, pero wala akong lakas ng loob na aminin ito. Ang sandaling iyon ay nagdulot sa akin ng halo-halong pagkadismaya at pag-asa. Pagkadismaya dahil napagtanto ko kung gaano katagal ko nasayang ang oras, pero pag-asa dahil sa wakas ay naunawaan ko na maaari akong pumili ng ibang landas. At mula sa sandaling iyon, ang aking isipan ay nagsimulang bumuka sa isang bagong ideya, hindi ko na kailangang manatili sa nakagawian ko noon. Ang aking mga resulta ay hindi ang aking pagkatao, ito lamang ang refleksyon ng paraan ng aking pag-isip noon. Iyan ang unang aral na nagbago ng lahat.
At marahil ito rin ang aral na kailangan mong marinig ngayon. Kung titigil ka at haharapin mo ang iyong mga resulta ng may tapang, mapagtatanto mo na hindi ito permanente. Ito ay mga senyales lamang kung paano na programa ang iyong isipan hanggang ngayon. Ang tanong ay, tatanggapin mo bang mabuhay ng ganoon habang buhay, o magdedesisyon kang ireprogram ang pattern na ito? Mayroong isang estadistika na lubos na tumatak sa akin nang marinig ko ito sa unang pagkakataon. 5 lamang sa bawat 100 tao ang umaabot sa katapusan ng kanilang buhay na may pinansyal na kalayaan. 75 sa bawat 100 tao ay nagpupumiglas sa buong buhay nila, nabubuhay lang, nagbabayad ng utang, nag-ipon ng utang at nagtatapos ang mga araw na umaasa sa mga kapamilya, sa kaunting pensyon, o maging sa tulong ng gobyerno. Iyan ang katotohanan. At ang pinakakakaiba, kung kakausapin mo ang alinman sa mga taong ito, lahat sila ay may mga pangarap noong kabataan pa, lahat sila ay naniniwalang magkakaroon sila ng mas magandang buhay, pero sa isang punto sa kanilang paglalakbay, sumuko sila o naging kontento na lang. Ako mismo, sa loob ng mahabang panahon, ay nasa ruta ng 75%, nabubuhay ng may utang, naniniwalang walang pag-asa. Ang malaking tanong ay, bakit kakaunti lang ang nakakamit ang tagumpay? Hindi ba patas ang buhay? May mga taong ipinanganak na may higit na kapalaran? O mayroong isang bagay na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan, na kumokontrol sa ating mga pagpipilian at resulta? Natuklasan ko na ang pagkakaiba ay hindi sa talino, sa pisikal na lakas, o sa pagsisikap. Nakakilala ako ng mga taong napakatalino na hindi kailanman naayos ang kanilang pinansyal na buhay. Isang kapansin-pansing halimbawa si Nikola Tesla. Isang henyo na nagpabago sa mundo sa kanyang mga imbensyon, ngunit namatay na mahirap at nakalimutan sa isang silid sa hotel. Mayroon siyang kaalaman, talento, at maging ang pangitain sa hinaharap, ngunit hindi niya kailanman naunawaan kung paano gawing kayamanan ang kanyang mga ideya. Ano ang silbi ng pagiging dalubhasa sa agham, sining, o teknolohiya kung hindi natin nauunawaan ang agham ng pagyaman? Dito nabibigo ang karamihan. Naniniwala ang mga tao na ang pag-aaral, pagsusumikap, at pag-ipon ng mga diploma ay sapat na. Pero kung totoo iyan, ang mga guro ang magiging pinakamayaman sa mundo, at hindi naman palaging ganoon. Ilang beses mo na bang nakita ang isang taong may malaking potensyal na nabubuhay ng limitadong buhay? Ilang beses mo na bang tinanong ang sarili mo kung bakit, sa kabila ng iyong pagsisikap, tila ba hindi ka umaasenso? Iyan mismo ang nagbubuklod sa 75% ng mga tao. Sila ay nakulong sa isang ikot ng mga paniniwala at gawin na paulit-ulit na nagdudulot ng parehong resulta taon-taon hanggang sa katapusan ng buhay. At kapag narinig mo ang estadistikang 5% laban sa 75%, maaaring mukhang hindi patas. Pero sa totoo lang, ito ay nakakapagpalaya. Dahil nangangahulugan ito na mayroong isang pattern, mayroong paliwanag sa pagkabigo ng karamihan, at mayroon ding landas upang mailagay ang sarili sa mga ilang nakakamit ang tagumpay. Ang impormasyong ito ay hindi para takutin ka, ito ay para buksan ang iyong mga mata. Tanungin ang iyong sarili, saang grupo mo gustong mapasama? Mas gugustuhin mo bang mabuhay ang iyong buong buhay bilang bahagi ng karamihan na nagpupumiglas at naghihirap, o handa kang bayaran ang presyo ng pag-isip at pagkilos ng iba upang mapasama sa ilang nakakamit ang kalayaan? Nang matuklasan ko ang katotohanan ito, para akong nakuryente. Napagtanto ko na kung hindi ako magbabago ng husto, matatapos ko ang buhay na gaya ng isang karaniwang tao, na may utang at mga limitasyon. Masakit itong aminin, pero sa parehong panahon ay nakakapagpalaya, dahil nangangahulugan ito na nasa aking mga kamay ang pagpili. Ang tadhana ay hindi isang bagay na nakaplano na, kundi isang resulta ng aking mga desisyon. Ang kaisipang ito ay lubos na gumulat sa akin. Sinimulan kong obserbahan kung sino ang mga taong umuunlad at napagtanto ko na hindi sila mas matalino, hindi mas malakas, at hindi mas mapalad. Iba lang ang kanilang pag-isip, mas malinaw ang kanilang pagkilos, at mayroon silang lakas ng loob na baguhin ang mga pattern na hindi kailanman binabago ng karamihan. Mula sa puntong iyon, naunawaan ko na kailangan kong maging bahagi ng 5%. Alam kong mahirap ito, alam kong haharapin ko ang mga pintas at maging ang paglaban ng mga taong nasa paligid ko, pero alam ko rin na kung magpapatuloy ako sa karaniwang landas, matatapos ako gaya ng karamihan. Iyan ang pagpapasyahan na kinakaharap ng bawat tao sa isang punto sa buhay, o patuloy mong ulitin ang ruta ng 75, o may malay mong magdedesisyon na gumawa ng ibang landas. Ang desisyon ay nasa iyo. Ang estadistika ay hindi parusa, ito ay isang babala.
Ito ay umiiral upang buksan mo ang iyong mga mata at mapagtanto na mayroon ka pang oras upang baguhin ang grupo na iyong kinabibilangan. Mayroong isang bagay na kumokontrol sa halos lahat ng desisyon na iyong ginagawa, ang paraan ng iyong pakikitungo sa pera, at maging ang mga resulta na iyong nakukuha sa buhay, ngunit hindi pa naririnig ng karamihan sa mga tao. Ang bagay na iyon ay ang paradigma. Ito ay parang isang mental na programa na na-install sa iyo simula pagkabata, na nagdidikta kung ano ang iyong paniniwala na posible o imposible, kung magkano ang iyong tingin na nararapat mong kitain, kung paano ka tumutugon sa mga paghihirap, at maging kung paano mo binibigyang kahulugan ang mga oportunidad na dumarating sa iyong landas. Ang malaking bitag ay ang programang ito ay gumagana ng hindi nakikita. Maaari kang magkaroon ng kaalaman, diploma, mga kurso, at maging ang magagandang ideya. Ngunit kung ang paradigma na namamayani sa iyong isipan ay nakaprograma sa kakulangan, iyan mismo ang iyong mararanasan araw-araw. Dahil sa paradigma, maraming taon akong paulit-ulit na nagkakamali, kahit na mayroon na akong access sa mahahalagang impormasyon. Alam kong maaari akong kumita ng higit pa, nauunawaan ko na posible ang yumaman, pero parang may isang di nakikitang puwersa na palaging hinihila ako pabalik sa parehong lugar. Naranasan mo na ba ito? Alam mo kung ano ang dapat gawin, pero hindi mo magawa. Hindi ito kakulangan ng disiplina, hindi ito katamaran, ito ay ang paradigma na kumokontrol sa iyong mga gawi. Ito ay gumagana ng tahimik, na nagpapagulo sa iyo ng higit sa iyong kinikita, na nagpapaantala sa iyo ng mahahalagang desisyon, na itinutulak ka sa mga relasyon na hindi ka dadalhin saan man. Ipinakikita ng agham na halos lahat ng ating pag-ugali ay nakasanayan na, at kung ang mga gawain ito ay nakahanay sa isang paradigma ng kakulangan, ang resulta ay palaging pareho, kakulangan ng pera, pagkabalisa, at pagkadismaya. Kaya naman karaniwan ang makita ang mga taong matatalino at masisipag na hindi kailanman nakakaahon sa kahirapan. Hindi sila walang kakayahan, sila ay nakulong lamang sa isang mental na pattern na sumisira sa kanila. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-ipon ng impormasyon, ngunit hindi nakakakita ng resulta. Ang malay na isipan ay sumisipsip ng kaalaman, ngunit ang walang malay na isipan, na kontrolado ng paradigma, ang nagdedesisyon kung paano kakikilos. Lubos kong naranasan ito. May mga panahon na ang kita ko ay tumataas ng malaki, pero pagkatapos ay bumababa ulit. Para akong nasa isang walang katapusang roller coaster. Umaakyat ako, bumababa, umaakyat, bumababa, nang hindi kailanman nakakamit ang katatagan. Nagdulot ito sa akin ng halo-halong pagkadismaya at kawalan ng kakayahan. Hanggang sa napagtanto ko na ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang ekonomiya, o ang mga kalagayan. Ang problema ay ang nakaprograma sa loob ko. Kailangan kong baguhin ang code, kailangan kong baguhin ang paradigma. At ito ay isa sa mga pinakamahirap at sabay na pinakakapagpalaya na gawain na maaaring harapin ng isang tao. Mahirap dahil nangangailangan ito ng tapang upang tanungin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan sa buong buhay mo. Nakakapagpalaya dahil, kapag binago mo ang programang ito, ang lahat sa iyong paligid ay nagsisimulang magbago rin. Para bang sa wakas ay nakakuha ka na ng kontrol sa iyong sariling buhay. At ang totoo ay naranasan mo na ito sa maliliit na bahagi. Isipin ang isang bagay na noon ay parang imposible, ngunit ngayon ay bahagi na ng iyong pang-araw-araw na gawain. Marahil ang pagmamaneho, marahil ang paggamit ng teknolohiya, marahil ang pagsasalita sa publiko. Noong una ay hindi ka naniniwalang kaya mo, ngunit nang baguhin mo ang iyong paraan ng pag-isip at nagsanay ka ng sapat, ito ay naging likas na bahagi ng iyong pagkatao. Ang pera ay pareho. Kung patuloy mong pupunuin ang iyong isipan ng mga negatibong pag-isip tungkol sa utang, kakapusan, at mga limitasyon, ang iyong pananaw ay patuloy na magpapatatag sa ganyang sitwasyon. Ngunit kung magsisimula kang magpakita ng mga imahe ng kasaganaan, mga pariralang nagpapahayag ng yaman, at makikisalamuha sa mga taong nabubuhay sa mas mataas na antas, unti-unting hihina ang iyong pananaw. Hindi pinaghihiwalay ng iyong subconscious ang katotohanan sa imahinasyon, tinatanggap nito ang inilalagay mo rito. Kaya, sa pamamagitan ng paggunita sa isang kinabukasan na puno ng kasaganaan, sa emosyonal na pagyakap sa ideya ng pagkamit ng higit pa, sa paulit-ulit na paggawa nito araw-araw, ikaw ay muling nagpoprograma ng iyong panloob na sistema. Madalas kong hamunin ang mga tao na gawin ang isang simpleng ngunit mabisang paraan. Sa loob ng 7 araw, maingat na obserbahan ang bawat negatibong pag-isip tungkol sa pera na pumapasok sa iyong isipan at isulat ito sa papel.
Mga pariralang tulad ng hindi ko kaya, masyadong mahal yan, o ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Magugulat ka sa dami ng mga negatibong iniisip na daladala mo araw-araw. Ang ehersisyong ito ay hindi lamang maghahayag ng pananaw na kumokontrol sa iyo, ngunit bibigyan ka rin nito ng pagkakataong simulan ang pagtatanong at pagpapalit ng mga negatibong pag-isip na ito. Ito ang unang hakbang tungo sa paglikha ng isang bagong programa, isang programa na nakahanay sa kasaganaan, seguridad at kaunlaran. Ang pananaw ay parang isang di nakikitang kalaban, ngunit ang magandang balita ay maaari itong matalo. Alam ko ito dahil natalo ko ang akin. Nang magpasya akong harapin ang mga paniniwalang pumipigil sa akin at palitan ang mga ito ng isang bagong pananaw, ang aking buhay ay nagbago ng husto. At kung nangyari ito sa akin, maaari rin itong mangyari sa iyo. Ang tunay na agham ng pagyaman ay hindi nagsisimula sa mga numero, kundi sa pagbabago ng nakatagong programang ito na nagdidikta kung gaano karami ang iyong hinahayaang makamit. Lahat ay nagsimula sa isang desisyon. Wala akong alam tungkol sa pera, negosyo, o tagumpay, ngunit nang mahawakan ko ang aklat na Think and Grow Rich, may isang bagay sa akin na nagsabi na kailangan kong maglaan ng panahon para sa kaalamang iyon, kahit na hindi ko pa ito lubos na naintindihan. Kaya nagpasya ako. Nagpasya akong kahit anuman ang mangyari. Babasahin ko ang mga pahina nito araw-araw. Napansin mo na ba na madalas, nagbabago ang buhay sa isang iglap, sa sandaling sabihin mo sa iyong sarili, sapat na, hindi ko na ito hahayaang mangyari. Iyan ang aking sandali. Ako ay may utang, walang pag-asa, ngunit nagpasya akong magbago. At kapag nagpasya ka ng tunay, tila naaayon ang universo upang ilagay sa iyong harapan ang mga bagay na kailangan mo. Ngunit ang desisyon lamang ay hindi sapat. Ilang beses ka na bang nagpasya na magsimula ng diet, baguhin ang isang ugali, o ayusin ang iyong mga pananalapi, at sa kalagitnaan ng proseso ay bumalik ka sa dati mong ugali? Ito ay dahil kulang sa disiplina. Ang desisyon ay ang simula, ang disiplina ang gasolina na nagpapatuloy sa paglalakbay. Ang disiplina ay hindi nangangahulugang paghihirap, ngunit ang kakayahang magbigay ng utos sa iyong sarili at sundin ito, kahit na ayaw mo. Ganoon ang ginawa ko. Kahit na hindi ko naintindihan ang aklat, kahit na hindi ko nakikita ang agarang resulta, dinisiplina ko ang aking sarili na mag-aral, mag-isip ng iba, at kumilos ng iba. At unti-unti, nagsimulang magbago ang mundo sa aking paligid. Nang buksan ko ang aking unang negosyo sa paglilinis, wala akong ideya kung paano pamahalaan ang isang negosyo. Wala akong karanasan, walang mataas na pinag-aralan, at hindi rin ako pamilyar sa mga estratehiya sa negosyo. Ang tanging taglay ko ay ang desisyon na gawin itong matagumpay at ang disiplina na bumangon araw-araw upang kumilos, walang dahilan. Sa unang taon, kumita ang kumpanyang ito ng mahigit sa $100,000, $100,000. At kapag iniisip ko ito ngayon, malinaw kong naintindihan na hindi ito swerte. Ito ay ang pinagsamang epekto ng isang di mababago na desisyon at isang di natitinag na disiplina. Karaniwan ang naniniwala ang mga tao na kailangan nilang maghintay ng perpektong oras, ang perpektong kalagayan, o na kailangan nilang maiplano ang lahat bago magsimula. Ito ang pinakamalaking bitag na mayroon. Kung naghintay pa ako, hindi sana ako umusad. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang gumugugol ng mga taon sa pangangarap ng isang negosyo, isang bagong proyekto, o isang mas magandang buhay, ngunit hindi kailanman nagagawa ang unang hakbang. Ginugulo nila ang desisyon sa pagnanais. Ang pagnanais ay madali, lahat ay nagnanais. Ang pagdedesisyon ay ang pag-alis sa lahat ng ibang opsyon at ang pangako sa iisang direksyon. Iyan ang ginawa ko. At nagtatanong ako, ano ang iyong tinatambakan? Anong pagbabago ang alam mong kailangan mong gawin, ngunit patuloy mong hinihintay ang perpektong kalagayan na hindi kailanman dumarating? Maaaring ito ay ang pagbukas ng iyong sariling negosyo, maaaring ito ay ang pamumuhunan sa iyong sarili, maaaring ito ay ang pag-alis sa isang kapaligiran na pumipigil sa iyo. Isipin ito sa isang sandali. Kung hindi ka magdedesisyon ngayon, saan ka kaya pagkatapos ng 1 taon, 5 taon, o 10 taon? Malamang, nasa parehong lugar ka pa rin. Ito mismo ang kombinasyon ng desisyon at disiplina ang nag-angat sa akin mula sa kahirapan at inilagay ako sa landas ng kasaganaan. At alam kong magagawa rin ito para sa iyo. Hindi mahalaga kung mayroon kang utang ngayon, kung naliligaw ka, o kung wala kang karanasan. Kung magpapasya kang magbago at magdisiplina upang suportahan ang desisyong ito araw-araw, ang iyong buhay ay magbabago.
Ito ang isa sa mga pinakamakapangyarihang batas na natutunan ko na, ang disiplina ay lumilikha ng kalayaan. Habang mas dinidisiplina mo ang iyong sarili na gawin ang mga bagay na kailangan mong gawin, mas malaya kang mabuhay ang buhay na gusto mo. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay, sa simula, ang disiplina ay parang isang pasanin, ngunit sa paglipas ng panahon ito ay nagiging ugali, at ang ugali ay nagiging katangian. At kapag nangyari yon, hindi mo na kailangang makipaglaban upang manatili sa tamang landas, dahil ang landas na yon ay nagiging bahagi na ng kung sino ka. Ganoon ang nangyari sa akin. Sa simula, pinipilit ko ang aking sarili na buksan ang aklat araw-araw, kahit na wala akong naiintindihan. Ngayon, ang pag-aaral at paglalapat ng mga prinsipyong ito ay isang bagay na natural na hindi ko na maisip ang aking buhay na wala ito. Ang katotohanan ay ang lahat ng iyong ninanais ay maaaring maging katotohanan, basta't handa kang magdesisyon at magkaroon ng disiplina. Kung wala ito, wala nang magbabago. Ngunit kung mayroon, lahat ay maaaring magbago. Ang isipan ng tunay na pabrika ng kayamanan. Ang lahat ng iyong natatamo, bawat sentimong kinikita mo, bawat oportunidad na lumilitaw, ay nagsisimula muna sa iyong mga pag-isip. Ang problema ay halos walang natuturuan kung paano gamitin ang kanilang sariling isipan ng may kamalayan. Mula pagkabata, tayo ay nakondisyon na maniwala na ang pisikal na pagsisikap, ang mga diploma, at maging ang swerte ang magtatakda ng ating kapalaran. Ngunit ang talagang nagtatakda nito ay ang mga bagay na iyong hinahayaang pumasok at manatili sa iyong isipan. Ang iyong konsyente ang pumipili, ito ang bahagi na nag-iisip na maaaring tumanggap o tumanggi sa isang ideya. Ang subconscious naman ay hindi tumatanggi sa anumang bagay. Tinatanggap nito bilang katotohanan ang lahat ng iyong pinapakain dito, maging ito man ay isang positibong imahe ng kasaganaan o isang negatibong paniniwala ng kakapusan. At ang subconscious ang kumokontrol sa iyong katawan, sa iyong mga kilos, at, dahil dito, sa iyong mga resulta. Karamihan sa mga tao ay pinapayagan ang kanilang sarili na mapuno ng mga balita tungkol sa krisis, mga negatibong usapan, at mga limitadong paniniwala. Sinisipsip ng subconscious ang lahat ng ito at ginagawang otomatikong pag-ugali. At pagkatapos ay nagtataka ka kung bakit patuloy kang gumagastos ng higit sa iyong kinikita, kung bakit palagi kang nagkakaroon ng utang, o kung bakit hindi ka kailanman nakakaipon. Ito ay dahil, nang hindi namamalayan, ikaw ay nagpoprograma ng iyong isipan araw-araw gamit ang mga impormasyon na nagpapatatag sa mismong bagay na nais mong iwasan. Napansin mo na ba na kapag nakikipag-usap ka sa isang taong palaging nagrereklamo tungkol sa pera, agad mong nararamdaman ang parehong enerhiya, ang parehong pagkabalisa? Ito ay dahil ang iyong isipan ay parang isang magnet na sumisipsip ng mga vibrations. Ngunit kapag naunawaan mo na maaari mong piliin ang pumapasok sa iyong konsyente, lahat ay nagbabago. Mayroon kang kapangyarihang tanggihan ang mga negatibong balita, ang mga mapanirang opinyon, at maging ang mga otomatikong pag-isip na pumapasok sa iyong isipan. Kasabay nito, maaari kang pumili na magtanim ng mga imahe ng kasaganaan, mga pariralang nagpapahayag ng yaman, at mga damdamin ng tiwala. At ang subconscious, na hindi nagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at imahinasyon, ay magsisimulang kumilos na parabang iyon na ang iyong realidad. Ito mismo ang ginawa ng mga taong tulad ni Oprah Winfrey. Paulit-ulit niyang sinabi na, noong siya ay mahirap pa, iniisip niya ang isang naiibang buhay, nagsasalita siya na parabang nakamit na niya ito, at unti-unting lumikha ang kanyang isipan ng tulay upang maging katotohanan iyon. Hindi ito isang pagkakataon, ito ay ang natural na paggana ng isipan. Naranasan ko rin ito. Nang magsimula akong mag-aral ng seryoso, wala akong formal na edukasyon, walang karanasan, at hindi ako pabor sa mga panlabas na pangyayari. Ngunit nagpasya akong punuin ang aking isipan lamang ng imahe ng buhay na gusto kong mabuhay. Nakikita ko ang aking sarili na naglalakbay, tumutulong sa mga tao, nagtatayo ng mga negosyo, at nakakamit ang kasaganaan. Sa simula, parang isang pantasya lamang ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang imaheng ito ay naging napakalakas sa aking subconscious na nagsimula akong maakit ang mga ideya, tao, at mga sitwasyon na nagbago sa pananaw na iyon sa katotohanan. Ganoon ko napaunlad ang aking unang negosyo nang walang kaalaman sa pangangalakal. Ako ay nakaprograma para yumaman, at ang subconscious ay nakakita lamang ng mga paraan upang maipakita ito. Ang malaking pagkakamali ng karamihan ay ang pag-asa na baguhin ang buhay nang hindi binabago ang isipan. Iniisip nila na kapag mayroon na silang mas maraming pera, mag-iisip na sila ng iba,
Ngunit ang totoo ay ang kabaligtaran. Una mong binabago ang iyong pag-isip at pagkatapos lamang darating ang pera. Ang mga kamakailang pag-aaral sa neuroscience ay nagpapatunay na ang paggunita ay lumilikha ng mga bagong koneksyon sa utak na katulad ng mga lumilitaw kapag talagang nararanasan natin ang karanasan. Sa madaling salita, kapag ikaw ay nag-isip ng isang realidad ng may matinding emosyon, ang iyong utak ay nagsisimulang gumana na parabang totoo na iyon, at ang iyong katawan ay naayon upang gawin ang mga kinakailangang pagkilos. Ito ay agham, hindi mahika. Ang hamon ay ang pagtatalaga na alagaan ang mga bagay na nagpapakain sa iyong isipan. Tanungin ang iyong sarili, ilang oras sa isang araw ang inilalaan mo sa mga pag-isip ng kakapusan, takot, at pag-aalinlangan? At gaano katagal ang inilalaan mo sa pag-iisip ng buhay na talagang gusto mo? Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi pa nagbabago ang iyong mga resulta. Ang isipan ay gumagana tulad ng isang matabang lupa. Kung magtatanim ka ng mga buto ng pag-aalala, mag-aani ka ng higit pang pag-aalala. Kung magtatanim ka ng mga imahe ng kasaganaan, mag-aani ka ng mga oportunidad na tila bigla na lamang lumilitaw. Ngunit walang nangyayari ng aksidente, lahat ay refleksyon ng iyong inilalagay sa loob mo. Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi, kung nais mong baguhin ang iyong pinansyal na buhay ng husto, simulan mong obserbahan ng mabuti ang mga bagay na nasa iyong isipan araw-araw. Tanggihan ang mga bagay na hindi kapakipakinabang, piliin ng maingat ang nais mong itanim, at ulitin ito hanggang sa maging natural na ito. Kapag ang iyong isipan ay nakumbinsi na ikaw ay nabubuhay na sa kasaganaan, ang panlabas na mundo ay walang ibang pagpipilian kundi ang umayon sa katotohanan ito. Ganoon ang nangyari sa akin, ganoon din sa maraming iba pa, at maaari ring mangyari ito sa iyo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong tandaan ay simple. Ang mga resulta na mayroon ka ngayon ay refleksyon lamang ng pananaw na kumokontrol sa iyong buhay, at ang magandang balita ay ang pananaw na ito ay maaaring mabago. Kapag naunawaan mo ito, walang tunay na limitasyon sa kung ano ang maaari mong makamit sa mga tuntunin ng pera, kalayaan, at katuparan. Ngayon, gusto kong gawin mo ang susunod na hakbang. Ang video na makikita mo sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim sa prosesong ito, na parang umaakyat ka ng isang baitang sa iyong pag-unlad sa karunungan, na nagiging kahit 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pakikinig ngayon, isang kasiyahan na maibahagi ang mga ideyang ito sa iyo, at hinihintay kita sa susunod na video.